What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Narito na tayo sa Lesson 2.1 para sa Quarter 4. Sa araling ito, tatalakayin natin iba't ibang programa sa Pilipinas at sa buong mundo na tumutulong sa paghubog ng responsableng mamamayan. Matutunghayan natin kung paano nagkakaugnay ang karapatan at tungkulin ng mamamayan sa pambansang kaunlaran. Makikita rin natin ang aktibong partisipasyon ng kabataan at ng buong komunidad sa pagpapaunlad ng lipunan at paanong ang simpleng kilos ay nagdudulot ng malaking epekto sa bansa at sa ating mundo. Narito ang mga layunin ng ating aralin at ang mga layuning ito ay maaari ding kunin ng mga guro upang kanilang kopyahin o gawing gabay sa paggawa ng kanilang daily lesson plan. Ang bawat mamamayan ay may karapatan tulad ng edukasyon, kalusugan at pagboto na pinangangalagaan ng ating saligang batas. Akibat nito ang tungkulin, kabilang ang pagsunod sa batas, pagbabayad ng buwis at pakikilahok sa mga gawaing panlipunan. Sa pagtupad ng mga karapatan at tungkulin ito, direktang naitutulong ang bawat mamamayan sa kaunlaran ng bansa. Umpisahan natin ang ating talakayan sa mga programang panlipunan sa konteksto ng Pilipinas. Nariyan ang kauna-unahan sa listahan ang K-12 curriculum kung saan sa mga asignaturang araling panlipunan at edukasyon sa pagpapakatao o values education, itinuturo ang kasaysayan at pagkamamayan. Humuhubog ito ng nasyonalismo at nagpapalalim ng kamalayan sa karapatan at tungkulin. Layunin ng K-12 ay hindi lamang magturo ng akademikong kaalaman. Pinapalawak nito ang kaalaman sa kasaysayan, karapatan, tungkulin at nasyonalismo. Layunin nitong linangin ang responsableng mamamayan na may malasakit sa bayan at handang makilahok sa lipunan. Sa pamamagitan ng mga araling ito, natututo ang mga kabataan na ang kaalaman ay may kaakibat na aksyon. Sunod ay ang Kabataan kontra Droga at Terorismo o KKDAT. Ito ay programa ng PNP at ng mga LGU na nakatuon sa disiplina at kapayapaan at aktibong partisipasyon ng mga kabataan kontra droga at terorismo. Ang KDAT ay programa ng PNP at LGUs na nagtuturo ng disiplina at malasakit sa komunidad. Layunin nito na palakasin ang papel ng kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng workshops, seminars at community activities, natututo ang kabataan kung paano maging responsable sa sarili at sa kanilang kapwa. Sunod ay ang mga programa ng Sangguniang Kabataan o SK. Kabilang na ang mga sports programs, environmental campaigns at leadership trainings. Ang SK ay nagbibigay ng oportunidad sa kabataan na makibahagi sa mga proyekto sa barangay. Halimbawa nito ay sports programs, environmental campaigns at leadership training. Dito natututo ang kabataan na ang pagiging mamamayan ay hindi lamang karapatan, kundi aktibong partisipasyon sa pagbabago sa komunidad. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na ating tinalakay noong nakaraang markahan. Ito ay ang programang panlipunan para sa mga mahihirap na nagbibigay ng tulong pinansyal para sa kanilang kalusugan at edukasyon. Ang 4Ps ay isang social protection program para sa mahihirap na pamilya. Layunin nitong bigyan ng pantay na pagkakataon ang mga batang Pilipino sa edukasyon at kalusugan. Sa pamamagitan ng 4Ps na ipapakita ang kahalagahan ng responsibilidad ng pamilya at ng Estado sa kaunlaran ng lipunan. Ang National Greening Program o NGP ay ang malawakang pagtatanim ng puno at mga pangalaga at mga aktibidad tungkol sa kalikasan. Ang NGP ay malawakang kampanya
sa pagtatanim ng puno at pangalaga ng kalikasan na may layuning itanim sa mamamayan ang malasakit at responsibilidad sa kalikasan. Sa ganitong paraan, nakikilahok ang bawat isa sa pagpapanatili ng likas na yaman at sa pagtataguyod ng sustainable development. Meron din tayong mga global at international programs. Una na riyan ang UN Sustainable Development Goals na nabibilangan ng 17 layunin para sa pandaigdigang kaunlaran. Ang layunin ng UN SDGs ay para sa daigdigang kaunlaran. Halimbawa nito ay ang pagtataguyod ng no poverty, quality education at climate action. Itinuturo sa mamamayan ang pandaigdigang pananagutan at kung paano ang bawat aksyon sa lokal ay may epekto sa buong mundo. Ang UNESCO Global Citizenship Education o GCED ay naglalayon naman ng edukasyon para sa pandaigdigang mamamayan, pagkakaisa at kapayapaan, at paggalang sa pagkakaiba-iba. Ang Global Citizenship Education o GCED ng UNESCO ay nakatuon sa edukasyon bilang susi sa pagiging citizen of the world. Layunin nitong mahubog ang kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng kabataan sa pagkakaisa, kapayapaan at pandaigdigang responsibilidad. Meron ding mga programa ang ASEAN Youth Programs para sa kabataan na nagpapalitan ng kultura, kaalaman at kasanayan sa Timog Silangang Asya. Layunin nitong itaguyod ang pagkakaunawaan, pagkakaisa at pagkakapatiran ng mga bansa sa rehiyon. Kasama rin sa mga global o pandaigdigang programa ang World Health Organization Health Campaigns. Ang mga programa ng pangkalusugan ng World Health Organization tulad ng vaccination drive at health awareness campaigns ay nagpapakita na ang kalusugan ay pandaigdigang pananagutan. Ang mga mamamayan ay may tungkuling pangalagaan ng kanilang kalusugan at makiisa sa mga ganitong programa. Nariyan din ang Red Cross at Red Crescent na pandaigdigang samahan na tumutulong sa sakuna at kalamidad. Ipinapakita nito na ang pagiging mamamayan ay hindi limitado sa bansa lamang kundi may malasakit sa kapwa-tao kahit sa ibang bansa. Magsuri ng sitwasyon. Paano ginagamit ang karapatan ng mamamayan? Paano tinutupad ang tungkulin? Paano ito nakakatulong sa bansa? Sagutin ang mga tanong na ito sapagkat ito ay may kinalaman sa susunod naman nating tatalakayin. Ito ang pagkakaiba ng karapatan at tungkulin. Ang karapatan at tungkulin ay magkaugnay ngunit hindi magkapareho. Ang karapatan ay mga bagay na maaaring ipagkaloob at ipagtanggol ng Estado tulad ng edukasyon, kalusugan at kalayaan. Samantala, ang tungkulin ay mga responsibilidad na inaasahang gagampanan ng mamayan kapalit ng mga karapatang ito. Hindi maaaring paghiwalayin ang dalawa dahil ang karapatan ay nawawala ng saysay kung walang tumutupad ng tungkulin. Sa isang maayos na lipunan, balanse ang paggamit ng karapatan at pagtupad ng tungkulin. Bakit mahalaga ang balanse ng karapatan at tungkulin? Mahalaga ang balanse ng karapatan at tungkulin upang maging maayos ang takbo ng lipunan. Kapag ginagamit lamang ang karapatan ngunit hindi tinutupad ang tungkulin, nagkakaroon ng kaguluhan at kawalan ng disiplina. Ngunit kung puro tungkulin at walang paggalang sa karapatan, nagiging mapang-api ang sistema. Sa pamamagitan ng dalawang balanseng ugnayan ng dalawa, nagiging aktibo at responsable ang mamayan sa pagpapaunlad ng bansa. Ano-ano ang mga karapatan ng mamamayan kaugnay ng pambansang kaunlaran? Ang mga karapatang ito ay mahalaga sa pambansang kaunlaran. Nariyan ang edukasyon, kalusugan, malayang pagpapahayag, at pagboto at pakikilahok. Ang edukasyon ay naguhubog ng kaalaman at kasanayan ng mamamayan. Ang kalusugan ay susi sa produktibong lakas paggawa. Ang malayang pagpapahayag ay nagbibigay ng daan sa paglahok sa diskurso ng bayan, habang ang pagboto ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na pumili ng tamang leader.
Kapag ginamit ng wasto ang mga karapatang ito, direktang nakakatulong ang mamamayan sa pag-unlad ng bansa. Kaibat ng mga karapatan ang mahalagang tungkulin ng mamamayan. Nariyan ang pagsunod sa batas, tamang pagbabayad ng buwis, pakikilahok sa halalan, at pangangalaga sa kapaligiran. Ang pagsunod sa batas ay nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Ang pagbabayad ng buwis ay ang pinagmumulan ng pondo para sa mga serbisyong panlipunan. Ang pakikilahok sa halalan ay tanda ng responsableng demokrasya at ang pangangalaga sa kapaligiran ay nagsisiguro ng likas kayang pag-unlad. Sa pagkapatupad ng mga tungkuling ito, nagiging aktibong katuwang ang mamamayan ng pamahalaan. Subukan nating ilapat sa mga sitwasyon ang pagkakaugnay ng karapatan at tungkulin. Halimbawa 1, karapatan sa edukasyon, pagpasok sa paaralan. Tungkulin naman ng mamamayan o ng mga mag-aaral ang mag-aral ng mabuti. Halimbawa 2, karapatan sa malinis na kapaligiran. Ang tungkulin naman ng mga mamamayan ay ang tamang pagtatapon ng basura. Makikita sa mga simpleng sitwasyon kung paano nagtutulungan ang karapatan at tungkulin. Halimbawa, may karapatan ng bawat bata sa edukasyon, ngunit tungkulin niyang mag-aral ng mabuti. May karapatan din ang mga mamamayan sa malinis na kapaligiran, ngunit tungkulin niyang huwag magkalat at sumunod sa mga patakaran. Kapag parehong isinasagawa ang karapatan at tungkulin, mas nagiging epektibo ang pag-unlad ng komunidad at bansa. Ano naman ang ugnayan ng karapatan at tungkulin sa mga nauna nating italakayin na programang panlipunan? Ang pagsasanib ng karapatan at tungkulin ay daan upang magkaroon ng epektibong programang panlipunan. Ang bawat programang panlipunan ay hindi lang nagbibigay ng benepisyo, kundi nangangailangan din ng responsableng pakikilahok. Kapag may karapatan, may kaakibat itong tungkulin. Halimbawa, may karapatan tayong tumanggap ng serbisyo mula sa mga pamahalaan, pero tungkulin nating gamitin ito ng wasto. Kung hindi tutuparin ng mamamayan ang tungkulin, maaaring hindi maging epektibo ang programa. Sa kabilang banda, kung hindi igagalang karapatan, mawawala ang tiwala ng mamamayan. Kaya mahalaga ang balanse ng karapatan at tungkulin sa kaunlaran ng lipunan. Ang mga programang panlipunan ay malinaw na halimbawa ng ugnayan ng karapatan at tungkulin. Sa K-12, may karapatan ang mag-aaral sa edukasyon, ngunit may tungkuling mag-aral. Sa 4Ps, may tulong na natatanggap ang pamilya, ngunit kailangan tuparin ang mga kondisyon. Sa NGP, may karapatan ang mga mamamayan sa likas yaman, ngunit tungkulin itong pangalagaan. Pinapakita nito na ang mga programa ay hindi lang benepisyo kundi responsibilidad din. Isa-isahin pa natin ang ugnayan ng karapatan at tungkulin sa mga tinalakay nating programang panlipunan. Una, ang K-12 curriculum, edukasyon at pagkamamayan. Ang K-12 curriculum ay nagbibigay ng karapatan sa bawat batang Pilipino na magkaroon ng dekalidad na edukasyon. Ngunit kasabay nito, may tungkulin din ang mga mag-aaral na mag-aral ng mabuti at sumunod sa alituntunin ng paaralan. Hindi sapat na pumasok lamang sa klase, kailangan ding maging responsable sa pagkatuto. Ang mga guro at magulang ay katuwang din sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kapag ginamit ng tama ang karapatan sa edukasyon, mas nagiging handa ang kabataan sa paglilingkod sa bayan. Dito nagsisimula ang pagiging mabuting mamamayan. Sa KK-DAT naman, kaligtasan at responsableng kabataan. Ang KK-DAT o Kabataan kontra Droga at Terorismo ay nagbibigay ng karapatan sa kabataan na mamuhay sa isang ligtas at mapayapang komunidad. Ngunit akibat nito ang tungkulin na iwasan ng droga, karahasan at masasamang bisyo. Hindi sapat na umasa lamang sa pamahalaan, kailangan ding makilahok ang kabataan sa mga programang pangkapayapaan.
Sa pamamagitan ng disiplina at responsableng kilos, napapanatili ang kaayusan sa komunidad. Ang bawat kabataan ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng kapayapaan. Dito, makikita ang ugnayan ng karapatan sa kaligtasan at tungkulin sa kabutihang panlipunan. SK programs, boses at pakikilahok ng kabataan. Ang SK programs ay nagbibigay ng karapatan sa kabataan na makihalo sa mga pamahalaan at mga desisyon sa barangay. Ngunit ang kabilang nito ang tungkulin na maging responsable sa paggamit ng pondo at sa pagpapatupad ng proyekto. Hindi lamang ito tungkol sa posisyon, kundi serbisyo sa kapwa. Ang kabataan ay inaasang magpakita ng malasakit, disiplina at katapatan. Kapag ginamit ng tama ang karapatang makilahok, nagiging mas makabuluhan ang pamumuno. Dito nahuhubog ang susunod na henerasyon ng mga leader ng bayan. 4Ps, tulong pinansyal at pananagutan. Ang 4Ps ay nagbibigay ng karapatan sa mahihirap na pamilya na tumanggap ng tulong pinansyal. Ngunit hindi ito basta-basta ang ibinibigay. May mga tungkulin na kailangang tuparin tulad ng pagpapa-enroll ng mga anak at regular na health check-up. Ang mga magulang ay inaasahan din na dumalo sa family development sessions. Sa ganitong paraan, ang tulong ay nagiging puhunan sa mas maayos na kinabukasan. Kapag hindi tinupad ang mga kondisyon, maaaring matanggal sa programa ang mga benepisyaryo. Kaya malinaw na ang karapatan sa tulong ay may kaakibat na pananagutan. NGP, karapatan sa malinis na kapaligiran. Ang NGP ay nagbibigay ng karapatan sa mamamayan na magkaroon ng malinis at ligtas na kapaligiran. Ngunit tungkulin din ng ating mga sarili na pangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Hindi sapat ang makaranas ng benepisyo. Kailangan din nating mag-ambag sa pangangalaga nito. Ang bawat mamamayan ay may papel sa pagpapanatili ng likas yaman. Kapag sama-samang ginampanan ng tungkulin, mas nagiging matagumpay ang programa. Dito makikita ang ugnayan ng karapatan sa kalikasan at tungkulin sa pangalaga nito. Isunod naman natin ang mga pandaigdigang programang panlipunan. Nariyan ang UN SDGs, ang pandaigdigang karapatan at tungkulin. Ang UN SDGs ay nagbibigay ng karapatan sa lahat ng tao na magkaroon ng desenteng buhay, edukasyon, kalusugan at malinis na kapaligiran. Ngunit kasabay nito ang tungkulin ng bawat isa na makilahok sa pagsasakatuparan ng mga layuning ito. Hindi lamang ito responsibilidad ng gobyerno kundi ng buong mamamayan. Ang bawat maliit na kilos ay may malaking epekto sa pandaigdigang kaunlaran. Kapag ginamit natin ang ating mga karapatan ng responsable, mas napapalapit tayo sa mga layunin ng SDGs. Dito makikita ang pandaigdigang ugnayan ng karapatan at tungkulin. Sunod naman ang UNESCO GSED, mamamayan ng mundo. Ang GSED ay nagbibigay ng karapatan sa bawat isa na magkaroon ng pandaigdigang kaalaman at pananaw. Ngunit kaakibat nito ang tungkulin na igalang ang kultura, paniniwala at pagkakaiba-iba ng iba. Hindi sapat ang maging matalino, kailangan ding maging makatao. Ang isang global citizen ay handang tumulong at makipag-ugnayan sa kapwa. Kapag ginagamit ang kaalaman sa mabuting paraan, nagiging instrumento ito ng kapayapaan. Dito makikita ang ugnayan ng karapatan sa edukasyon at tungkulin sa pandaigdigang pagkakaisa. Dito naman tayo sa ASEAN Youth Programs, regional na pagkakaisa. Ang ASEAN Youth Programs ay nagbibigay ng karapatan sa kabataan na makilahok sa mga palitan at pagsasanay sa rehiyon. Ngunit may tungkulin din silang igalang ang kultura ng ibang bansa at maging mabuting kinatawan ng Pilipinas. Ang bawat kabataan ay may papel sa pagpapanatili ng pagkakaunawaan at kapayapaan sa rehiyon. Hindi lamang ito para sa personal na kaunlaran, kundi para sa kapakanan ng buong komunidad. Kapag ginamit ng tama ang karapatan sa partisipasyon, mas napapalakas ang ugnayan ng mga bansa. Dito makikita ang balanse ng karapatan at tungkulin sa regional na kaunlaran.
World Health Organization campaigns, karapatan sa kalusugan. Ang World Health Organization health campaigns ay nagbibigay ng karapatan sa mamamayan na magkaroon ng akses sa serbisyong pangkalusugan. Ngunit may tungkulin din tayong pangalagaan ang sariling kalusugan at sumunod sa health protocols. Ang pagbabakuna, pagsunod sa alituntunin, at pag-iingat ay mga halimbawa ng pananagutan. Kapag hindi tinupad ang tungkulin, maaaring malagay sa panganib ang buong komunidad. Ang kalusugan ay hindi lamang personal na usapin, kundi panlipunang responsibilidad. Dito makikita ang ugnayan ng karapatan sa kalusugan at tungkulin sa pangangalaga nito. Panghuli, Red Cross. Ang Red Cross ay nagbibigay ng karapatan sa mga tao na tumanggap ng tulong sa oras ng sakuna at krisis. Ngunit may tungkulin din tayong tumulong sa kapwa sa abot ng ating makakaya. Ang voluntaryong paglilingkod ay isang paraan ng pagtupad ng responsibilidad bilang mamamayan. Ang bawat isa ay maaaring maging instrumento ng pag-asa at tulong. Kapag sama-samang kumikilos, mas napapadali ang pagbangon ng komunidad. Dito makikita ang ugnayan ng karapatan sa tulong at tungkulin sa malasakit. Ilang buod ng mga pagpapakita ng kaugnayan ng karapatan at tungkulin sa mga programang lipunan, masasabi natin na ang karapatan at tungkulin ay hindi maaaring paghiwalayin. Ang karapatan ay nagbibigay ng benepisyo habang ang tungkulin ay nagbibigay ng direksyon kung paano ito gagamitin. Kung walang tungkulin, maaaring maabuso ang karapatan. Kung walang karapatan, maaaring mawalan ng saysay ang tungkulin. Sa lahat ng programang panlipunan, mahalaga ang balanse ng dalawa. Dito nagmumula ang tunay na kaunlaran at katarungang panlipunan. Tayo ay may maaaring gawin na mga simpleng inisyatiba o proyektong panlipunan. Hindi kailangang malaki ang proyekto upang maging makabuluhan. Ang simpleng cleanup drive o information campaign ay sapat na upang maipakita ang pagiging responsableng mamamayan. Sa mga gawaing ito, naipapakita ang paggamit ng karapatan at pagtupad ng tungkulin. Mahalaga ang aktibong pakikilahok dahil dito nagsisimula ang tunay na panlipunang pagbabago. Malasakit at aktibong pakikilahok. Ang malasakit at aktibong pakikilahok ay tanda ng pagiging responsableng mamamayan. Ipinapakita nito na hindi lamang iniisip ng isang tao ang sarili, kundi ang kapakanan ng buong komunidad. Sa pakikilahok sa mga gawain ng pamayanan, nagiging buhay ang konsepto ng pagkamamayan. Dito nakikita na ang karapatan at tungkulin ay nagiging konkretong aksyon para sa kaunlaran ng bansa. Dumako na tayo sa mga gawain at pagtataya. Gawain 1, pagsusuri. Humili ng isa sa mga lokal o pandaigdigang programa na napag-aralan natin at sagutin ang dalawang tanong na ito. Gawain 2, action plan, simple social initiative. Magbalangkas ng simpleng proyekto para sa paaralan o komunidad. Dapat ipakita ang paggamit ng karapatan na tungkulin, malasakit at aktibong pakikilahok, at posibleng epekto sa lipunan. Ang proyekto ay maaaring maliit ngunit makabuluhan. Halimbawa, cleanup drive, literacy program, feeding program o environmental advocacy. Ang layunin ay mailapat ang natutuhan sa aralin sa totoong buhay. Gawain 3, ako at ang programa, maliit na aksyon, malaking ambag. Ito ay magsisilbing performance task. Pumili ng isang lokal o global na programa at bumuo ng simpleng proyekto na maaaring ipatupad sa paaralan o komunidad. Pagkatapos, gumawa ng short reflection, 1 hanggang 2 pahina na sumasagot sa mga sumusunod na tanong. Maaari din namang gumawa ng video na sinasagot ang mga sumusunod na tanong. 1. Ano ang napili mong programa? 2. Ano ang isyong nais tugunan? 3. Anong karapatan at tungkulin ang kasangkot? 4. Paano mo ito isinagawa? Ano ang mga hakbang na gagawin? 5. Ano ang naging epekto nito sa komunidad o magiging epekto nito sa komunidad? 4.
Paano ito nagpapakita ng pagiging responsableng mamamayan at ano ang inaasahang resulta? Gawain 4, basahin ang mga bawat sitwasyon, tukuyin kung ito ay karapatan, tungkulin o pareho karapatan at tungkulin. Layunin ng gawain ito na maunawaan ang pagkakaiba at ugnayan ng karapatan at tungkulin at ma-develop ang inyong critical thinking. Ang huling gawain, program analysis, peer group activity, mailapat ang konsepto sa aktwal na programa at maipakita ang ugnayan ng karapatan at tungkulin. Pumili ng isang programang panlipunan at sagutin ang sumusunod na table. Umako na tayo sa pagtataya. Number 1, anong pangunahing layunin ng K-12 curriculum sa araling panlipunan? B. Linangin ang responsableng mamamayan. 2. Ano ang layunin ng KK program? B. Palakasin ang papel ng kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan. 3. Alin ang hindi kabilang sa lokal na programang panlipunan? C. UN SDGs. 4. Ano ang layunin ng UNESCO GSED? B. Maging citizen of the world. 5. Bakit mahalaga ang partisipasyon ng mamamayan sa mga programang ating tinalakay? B. Upang suportahan ang pambansang kaunlaran. 6. Alin ang tamang paglalarawan ng karapatan? B. Mga benepisyong tinatapasan ng mamamayan na pinoprotektahan ng batas. 7. Alin ang halimbawa ng tungkulin ng mamamayan? A. Pagboto sa halalan. 8. Paano nagiging epektibo ang mga programang panlipunan? C. Kapag may balanse ng karapatan at tungkulin. 9. Sa 4Ps, ano ang tungkulin ng mga benepisyaryo? B. Sumunod sa mga kondisyon ng programa. 10. Bakit mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mamamayan? C. Para maisulong ang kaunlaran ng bansa. Bilang refleksyon, sagutin ang activity na ito. Ako bilang mamamayan, karapatan, tungkulin at aksyon. Gumawa ng written reflection na may 1 hanggang 2 talata na sumasagot sa 3 tanong na ito, o kaya naman ay short video reflection na may oras na 1 hanggang 2 minuto. Bilang pagtatapos, ating tandaan, ang pagiging mamamayan ay hindi lamang karapatan. Ito ay pananagutan at aktibong pakikilahok para sa kaunlaran ng bayan at mundo. At dyan na nga nagtatapos ang ating mahabang lesson discussion video about sa mga karapatan at tungkulin at mga programang panlipunan. Maraming salamat sa bumuo sa pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ibinasa ang ilang bahagi ng discussion video na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.